Mga kwentong pambata. Makalaya. Isang pagkakamali. Ang isang prinsesa, isang reyna ay hindi maaaring magkamali sa kanyang pag-uugali. Ang hapunan mo! Wala na akong ganang kumain. Patawad po, ina. Ito ang mga gastusin para sa darating na taon. Aprobado. Pero ama, napagdesisyonan na nating magpatayo ng bagong santuaryo. Wala po yon sa listahan ng mga gastusin. Paano niyang nagawang magsalungat sa akin sa harap ng buong korte? Ama, ako'y humingi ka ng tawad! Ako'y humihingi po ng tawad, ama. Kung hindi naman pala kami pinapayagang magsalita, bakit pa tayo dumadalo sa korte? Dahil yon ang inaasahan sa atin. Maligayang pagdating, Stenton. Walang ibang makakapagnegosasyon ng kasing husay mo. Napakabait po ninyo, kamahalan. At sino naman itong magandang dalagang ito? Aking anak, Eliza. Kamahalan, para po ito sa inyo. Ito'y napakaganda! Talagang elegante. Siya mismo ang gumawa ng mga alahas na ito. Ito'y napakaganda! Ako po'y natutuwa na nagustuhan nyo. Hindi pa po ako nakapunta sa totoong palasyo noon. Kagagaling ko lang po mula sa aking pag-aaral. Kung ganon, bakit hindi kita ilipot? Halika! Napakalaki ng mga aklatan nito. Grabe! Parang kasing laki ng isang lungsod. Syempre hindi! Ikaw, hindi mo tinatali ang buhok mo? Hindi mas gusto kong malaya at nakalugay lang. Gusto ko rin sana yon. Bakit hindi mo gawin? Sa katunayan, gumawa ako ng isang set ng mga beads na may mga palamuti. Ito'y babagay sa napakagandang kulay ng iyong buhok. Kailangan kong ibigay yon sa'yo. Ay, patawad po, kamahalan. Masyado po akong hindi naging formal. Nakakapanibago yan. At pakiusap, tawagin mo akong Andrea. Natatakot akong baka makalimutan ko na ang pangalan ko. Andrea, sige kung ganun. Patingin ako ng mga beads mo at kung paano mo ito ginagawa. Kung ganun, pumunta ka sa studio ko. Kaya kinabukasan, pumunta ang prinsesa sa paggawaan ni Eliza. Napaka-interesante naman ng mga paintings na ito. Ipinipinta ko ang aking mga nakikita. At bago ko gawin ang mga alahas, gumagawa muna ako ng mga modelo gamit ang clay. Ganito. Halika, ilagay mo ang kamay mo sa clay. Madudumihan ng kamay. Ibig kong sabihin, mapupuno ng clay. At iyon ang masayang parte. Masaya to. Subukan mo. Andrea, ang galing mo sa ganito. Nawiwili, ako dito. Parang humahawak ng... Humahawak sa kalikasan gamit ang sarili mong mga kamay. Saan siya nanggaling? Mula sa kwarto ni Eliza. Ayokong papalapitin ang babaeng yon sa anak ko. Kailangan ng anak natin ng kaibigan. Ang Maharlika ay may mga tagapaglingkod lamang, hindi mga kaibigan. Kamahalan, narito ang matalik mong kaibigan. Eliza?
May dala ako para sa'yo. Ang gaganda nila. Hayaan mong ilagay ko sa buhok mo. So, opisyal na ba tayong matalik na magkaibigan? Ikaw ang prinsesa. Ikaw ang magdesisyon. Sinabi ko na ngayon kung papalapitin ang babaeng iyon sa anak ko. Ang saya nila pag magkasama sila! Itirintas ang buhok mo. Ama, Ang isang prinsesa hindi maaaring makalimot sa wastong asal. bukas, pupunta kami ni Eliza sa kagubatan. Ipapakita niya sa akin ang ilang bihirang ibon na maaari rin nating ilagay sa ating santuaryo. Ay, dapat sumama kayo sa amin. Ang dami niyang alam. Hindi papayag ang iyong ama. Ina, pakiusap. Aalis bukas ang iyong ama. Maaari kayong umalis. Salamat. Shh! Hindi ko inaasahan yan ngayong araw. Wow! Ah! Andrea! Andrea! Kumusta siya? Natatakot ako. Ano? Mukhang may pinsala siya na napekto ng kanyang paningin. Dapat tayong umasa na gagaling siya at gagawin namin ang lahat. Pero posible ring hindi na niya muling mabawi ang kanyang paningin. Nasalo kita! Hindi ko man lang napansin na pumasok ka. Ano? Hindi mo narinig ang mga kampana sa buhok ko? May kampana ka sa buhok mo? Para lagi mong alam na nandito ako. Lagi. Saan mo ako dinala? Lugar natin. Paano ko makikita ang ginagawa ko? Nung una, nagawa mo rin ang kawagon na iyon na nakapagkit ka lang. Gawin mo. Sige, para lang itong humahawak sa kalikasan gamit ang iyong mga kamay. Gaano ba ito kalala? Damin mo gamit ang sarili mong mga kamay. Alam mong perpekto yan. Hindi ko alam kung perpekto ba yan. Hindi ko alam kung mayroon pang tama sa kahit ano. At hindi mo mauunawaan ang sakit na to kailanman. Yan. Yan ang perpekto, hindi ba? Iyan ang paraan ng kalikasan para sabihing magiging maayos ka rin. At hanggang doon, ako ang magiging mata mo. Hindi kita kailanman iiwan. Kahit kailan. Aking mahal, Inyong kamahalan? sa tingin ko kailangan na ng prinsesa ng pahinga ngayon. Ako'y... Ama! Magandang gabi, kamahalan. Ayokong makita ang babaeng iyon dito. Siya ang dahilan ng lahat. Wala kang ideya kung gaano niya kagandang inaalagaan ang ating anak. Hindi natin siya kailangan. May hukbo tayo ng mga tagapaglingkod. Siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang ating anak. Hindi po, Ama. Aksidente yon. Hindi niya kasalanan. Tama na. Kung hindi mo siya papatigilin sa pagpunta rito, ako ang gagawa. Kailangan siya ng ating anak. Kailangan ng ating anak ng mga doktor at kukunin ko ang pinakamahusay mula sa mga panig ng mundo. Ngayon, seryoso ako, Andrea. Kumusta? Magandang umaga. Eliza? May nakita akong bagong pugad ng mga umaawit na kukuha bang papunta rito. Gusto mo bang sumama? Siyempre. Kung hindi mo siya pipigilan, ako ang gagawa. Hindi. Ako
ko sigurado. Halika, Maaari ka nang umalis, Eliza. inyong kamahalan. Ano bang sinabi ko sa'yo? Siya ang aking matalik na kaibigan. Paano ko siya basta palalayasin? Isa siyang anak ng tagapaglingkod. At gaano ka kamakasarili, Andrea? Makasarili? Hindi ko maintindihan. Paano mo hahayaan ang isang masayahin at malayang batang babae na manatiling nakagapos dito sa'yo? Paano mo nasasabi yan sa ating anak? Kung hindi ko sasabihin, balang araw siya mismo ang magsasabi niyan sa kanya. Magandang umaga. Kinuha ko ito para sa'yo ngayon. At dapat sumama ka sa akin. Maraming rosas sa hilagang bahagi ng hardin. Maaamoy mo sila kahit 1 milya pa. Sige, ano ang problema? Wala. Maliban lang na naging bulag ako. Yun lang. Mababawi mo rin ang iyong paningin. Sigurado ako. Hindi ako sigurado. Kaya pakiusap, tigilan mo na ang pagtrato sa akin na parang bata at umalis ka. Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Hindi mo naintindihan at huwag kang magkunwaring naintindihan mo. Anong nangyari sa kamay mo? Wala ito. Anong nangyari sa kamay mo? Sinusubukan niya maglakad na nakapikit para maintindihan ka niya at nadapa siya. Ano? Kilala mo ako. Tanga lang ako. Huwag ka nang mag-alala. Gasgas lang to. Bakit hindi ka na lang magpahinga sa akin? Hindi makipagkita sa matalik kong kaibigan, ang taong pinakamamahal ko sa mundo. Bakit mo gagawin sa akin ang ganitong parusa, kamahalan? Huwag mo akong kaawaan. Paano mo nasasabi yan? Siguro hindi yun awa, kundi konsensya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa ganitong gulo sa simula pa lang. Pinaniniwalaan mo ba yan, Andrea? Lumayo ka at huwag ka nang bumalik. Andrea! Sige, tama na. Sinusubukan lang niyang protektahan ka mula sa sarili niyang sakit. Ang sakit niya. Sa kanya lang ba ang sakit na yon? Hindi niya ba alam na nasasaktan na rin ako? At ang pagsasama namin ay nakakatulog sa aming dalawa? Alam kong higit siyang nagdurusa, pero ibig bang sabihin noon na walang halaga ang sakit ko? Paano niya basta lang akong itataboy ng ganon? Siguro kailangan mong tuklasin iyon. Paano kung hindi naman niya ako kinakausap? Mas kilala mo siya kaysa kanino man. Hindi mo ba mahuhulaan? Ang hari. Siyempre ang hari. Ayaw niya sa akin. Ayaw niya sa kahit sino na hindi niya makontrol. Hindi rin siya pabor sa akin. Pero may pakinabang rin ako sa kanya. May pakinabang ba ako sa kanya? Ang bagong santuaryo ng mga ibon, titignan ko kung ano ang magagawa ko. Pero mahal, ang prinsesa ang dapat pumili sa'yo. Pipiliin niya ako. Alam kong pipiliin niya ako. Kamahalan, bakit mo sinaktan ng tanging tao na kailangan mo sa panahong ito ng pagsubok? Hindi niya dapat isakripisyo ang buhay niya para sa akin. Kamahalan, bilang tunay mong kaibigan, wala siyang ibang hangad kundi ang manatili sa tabi mo. Sa pagtulak mo sa kanya palayo, sinaktan mo siya ng labis. Kamahalan, sa pagkakaibigan ay magiging malakas lamang kapag magkasama. Ang distansya ay unti-unting papatay sa kanila. Paano mo nasasabing gagana ang kanyang sakit kung malayo sa sayo? Ang pagmamahal sa isang tao ay manindigan para sa kanila, kamahalan. Kamahalan, ang aking anak ay isang scholar ng ornithology. Siya ang perpektong makakatulong sa proyekto ng santuaryo ng mga ibon. Totoo yan, kamahalan. Siyempre, kamahalan. Napakahusay niya. Malaking tulong rin siya sa prinsesa. Hindi ako sang-ayon. Ngunit ako ay sumasang-ayon, Ama. Una, kamahalan, bilang tagapangasiwa ng santuaryo, tumututol ako sa pagdaraos ng pulong na ito na wala ako. Pangalawa, si Eliza ang pinipili ko sa aking kupunan. Walang nakakakilala sa mga ibon at kalikasan na tulad niya. At walang ganoong katinding pagmamahal dito na gaya niya. Si Eliza ang perpekto. Ako, Hindi ba ito ang dapat na tinuturo sa isang prinsesa? Ang magdesisyon at akuin ang responsibilidad? Sumasang-ayon ako sa kanya! At kaya, muli nagtagpo ang prinsesa at si Eliza. Matalik na magkaibigan na sabay tumawa, umiyak at nagtrabaho ng magkasama. At ang pag-ibig at pagkakaibigang ito ay nagdala ng saya at paggaling.
nakita ko. May berdeng bahagi ba doon? Oo, naglagay ang hardinero ng halaman sa haligi na iyon. Andrea! Andrea! Ang iyong paningin! Ito'y bumalik na! Bumabalik na talaga! Igalang at mahalin ang mga taong nariyan para sa iyo sa pinakamadilim mong mga sandali. Ang pagtulak sa mga taong nagmamahal sa iyo kapag kailangan mo sila ng lubos ay pinakamalalim na sakit na maaari mong ibigay sa kanila.